Ang pinagmulan ay Diyos. Figu, org at isinalin sa Tagalog ni Caballero, 2009. Paalala, ito ay isinalin ng walang pahintulot at pagkilala. Mangyari sanang malaman na ang pagkasalin sa Tagalog ay maari na mayroong mga mali. Paunang salita sa mga katuroang makadiwa si Miyaasay sa ika-10 pagtatagpo noong Miyerkules, ika-26 ng Marso, taong 1975, ika-3 oras 20 minuto ng hapon. Kalakip ng tao ang espiritu na hindi namamatay o natutulog man lamang kahit nasa pinakamalalim na pagkahimlay. Itinatala nito ang lahat ng mga iniisip at damdamin. Ipinaalam nito sa tao kung ang kanyang iniisip ay tama o mali kung kanya itong natutuhan na bigyan ng pansin. Ang espiritong kalakip ng tao ay ang tagadala ng malikhaing kaharian, at ang bawat isang tao ay mayroong kanya espiritu. Hindi maintindihan na ang tao ay nagsasalita ng tungkol sa isang langit at ng isang kaharian ng langit na nasa loob ng kanyang sarili. Sa halip na sabihin lamang manlilikha, katotohanan, karunungan, kaalaman, espiritu, kamalayan at kaganapan. Ang pananabik ng tao ay nananatili sa sayang naiiwan. Para sa di nasisirang buhay, ang palagiang kapayapaan, ang makadiwa at ugnay sa kamalayan na yaman na hindi kailanman kumukupas at tatagal pang habang panahon. Ang langit at lupa ay mapaparam, ngunit ang katotohanan, karunungan, kaalaman at espiritu ay hindi kailanpaman mababago. O mapaparam. Ang espiritu at ang kamalayan ay nakaantabay sa kung ano ang ganap. Sa pagkatimbang-timbang, kapayapaan, paglilini at pagtanggap sa karunungan, kaalaman, katotohanan at kagandahan, sa pag-ibig at para sa totoong kaganapan, lahat ng mga ito ay may tiyak na panahong itatagal. Lahat ng mga ito ay gabay sa kung ano ang bumubuo sa kahariang makadiwa ng kaalaman, lahat ay nagaganap sa kung ano ang malikhain. Lahat ay naririto sa kaganapan. Bilang matalino sa lahat ng katalinuhan, sa himig ng lahat ng mga himig, sa kakayahan ng lahat ng mga kakayahan, sa pinakamataas na malikhaing simulain, sa hiwaga ng lahat ng mga hiwaga. Ang tao ay lumilikha ng kamanghamanghang mga daigdig sa panaginip, kagaya kung papaano ang manlilikha ay sadyang lumilikha sa mga daigdig. Sa tao, ang kakayahang ito ay nagmumula sa kanyang kamalayan, na makakamit sa kaganapan ng nasasaklawan ng kanyang sarili, kagaya na ang lahat ng kahiwagaan ay abot kamay ng kanyang sarili. Siya sa kanyang sarili ay ang kaharian ng langit, ang kaharian ng kung ano ang malikhain. Kaya naman ang mga matandang pantas ng daigdig na ito ay nagsabi na ang tao ay maliit na bahagi ng kabuuan sa dahilang ang lahat-lahat na bumubuo ng sanlibutan ay bumubuo din sa tao. Ang mas malalim na kahulugan ng sukat ng saklaw ng tao ay walang katapusan. Ang anyo ng manlilikha. Ang espiritu na nasasaklawan niya ang kaganapan na walang sukat ng saklaw, dala niya lahat ang sukat ng mga saklaw ng sinasaklawan sa kanyang sarili. Kaalinsabay, nalalampasan ang lahat ng sukat ng mga saklaw. Ang espiritu ay kahiwagaan ng lahat ng kahiwagaan, at lahat ng kapangyarihan ay lumilitaw buhat dito. Ang kahiwagaan ay nangangahulugang ginagamit ang lakas ng espiritu sa kasakdalan. Ang tao, gayunpaman, ay naglalagay ng kahiwagaan sa isang bagay na kung saan kulang ang lahat ng kanyang kakayahang maipaliwanag sa marunong na paraan. Kung ang tao ay masaya, ang kanyang kaligayahan ay nagmumula sa nakasasaklaw, sa dahilang ang kaligayahan ay isang katayuang na sariling likha, hindi kailanman ang kaligayahan ay isang lugar. Ang kaligayahan ay bumubukal sa malalim na bahagi ng tao, likha ng katatagang makadiwa. Sa makatuwid, lahat-lahat ay nagmumula sa nasasaklawan. Ang mga bagay na, o mga tao na,
mistulang humuhubog sa sanhi ng kaligayahan. Ay tanging panlabas na kaganapan na magdala ng kaligayahan sa nasasaklaw ng tao na siyang nagpapahayag kung napanagumpayan na niya ng makadiwa ang patungo dito. Ngunit ang kaligayahan ay isang bagay na bahagi ng higit na malalim na kahulugan ng nilikha, at ito ay di mapipilas na katangian ng kaganapan ng espiritu. Ang walang katapusang kaligayahan at ang walang katapusang lakas ay ibinahagi sa ganitong kaganapan. Sa panlabas na anyo, ang tao ay matanda, ngunit ang bagay na ito ay lilipas rin lamang. 50 taon ang nakaraan, hindi siya ganoon, at sa 50 taon kung kailan patay na ang kanyang katawan siya ay hindi na, sapagkat ang katawan lamang ang magiging matanda at hukluban. Ang espiritu, ganoon pa man, ay mananatiling bata, hanggang sa dulo ng panahon at hindi man lamang mahihirapan sa pahiwatig ng katandaan gulang. Ang katandaan, at maging kabataan at kamusmusan, at maging mga kalungkutan, lumbay o mga suliranin, ay isang bagay na lilipas, katulad nito ay ang halimbawa ng lahat na panlabas na mga kalagayan at mga karanasan ng daigdig. Ang nananatili ay ang kaganapan ng espiritu, katotohanan, karunungan, kaalaman, pangyayaring totoo. Ang matimbang ay ang makilala at maitindig ang mga ito, sapagkat ang mga ito lamang ang magpapalaya sa tao. Kung ang tao ay makakilala na ng kaganapan ng kanyang espiritu, ang katandaang gulang ay hindi na makakapaminsala pa sa kanya. Walang lungkot, walang kahirapan, walang suliranin, walang pagbabago at walang mga tagumpay at kabiguan ng buhay at ng kabilugan, ng kapaligiran at ng daigdig ang makapagbibigay pa ng lumbay sa kanya. Ang kaalaman ay lantay, napakatinding kapangyarihan. Ang kaalaman ay liwanag. At saan man suminag ang liwanag, mawawala ang kadiliman at kamangmangan. Ngunit ang kamangmangan ay ang tunay na kadiliman, at ito ay nadadaig ng liwanag ng kaalaman. Ang kaalaman ay katangian ng kaganapan ng espiritu at ng kamalayan. At dinadala nito sa nasasakupan ng kanyang sarili ang katangian ng kaligayahan, katotohanan, karunungan, katatagan, kagandahan, kaayusan at kapayapaan. Ang kaalaman ay liwanag. Gayunman, ang kaalaman ay katangian ng isang tao na nakakikilala ng kaganapan ng kanyang espiritu at nakikiisa kaagapay ng mga makadiwang batas. Ang kaalaman ay gumagamit ng lakas ng espiritu. Ang kaalaman at espiritu ay dalawang bagay na katumbas ng isa, kung papaano ang liwanag ng araw at ang araw ay dalawang bagay. Ang liwanag ng araw ay nagmumula sa init ng araw, na siya sa kanyang sarili ang unang magdudulot sa pamamagitan ng kanyang mga pamamaraan. Kung kaya, mayroon ding panayang paglikhang kaganapan sa sanlibutan na, mula sa lakas ng kanyang kapangyarihan, ay lumilikha ng kapangyarihang palagian at patuluyang sundan at bigyang buhay ang walang katapusang napakatagal na mga panahon bilang katotohanan. Karunungan at kaalaman at, sang-ayon sa iginawad na palagi ang tagubilin kaagapay ng hindi matatawarang mga batas na mapanlikha. Ang mabisang kaganapang ito, sa anumang paraan, ay manlilikha. At kaya nga, mayroon lamang kaisa-isang kaganapan na nangingibabaw sa lahat ng dako ng sansinukob kaisa-isang manlilikha. Kaisa-isang katotohanan, isang karunungan at isang kaalaman at iyon ay magkakasimbilis at walang pagbabago sa lahat ng mga panahon. Ang walang katapusang katotohanan ay hindi napapasailalim sa kahit anong mang pag-iiba-iba at pagpapalit-palit, at ang kanyang mga batas ay di kailanman nasusugan at nayakma sa bagong mga panahon. Ang kapangyarihan ng espiritu ay mahalaga at sumusulong, alalaon baga sa halaga na kanyang inilalangkap ang kaalaman sa saklaw ng kanyang sarili. Ito ay isang tanda ng kahinaan ng tao, kapag ang mga relihiyon
at ang kanyang mga bulaang turo ang ialay bilang mga kasangkapan kung ano ang mapanlikha. At kung kailan ang kaalaman ay maging hindi totoo sanhi nito. Ang tao ay humahagilap sa iba pang dako ng lakas, kalayaan, kaligayahan at liwanag, ngunit hindi kung saan ang mga ito ay talagang maaring matagpuan. Ang kaalaman ay isang piling katangian ng manlilikha na, bilang bahagi, nananahan sa tao bilang espiritu. Kaya naman, ang tao ay magdadagdag ng kanyang taglay na kaalaman at siya ay kikilala sa manlilikha. Marapat magdagdag siya ng paghahanap sa katotohanan, at siya ay marapat makakita ng tungkol sa kakayahan ng kaalaman. Ang paglilimi sa katotohanan ay magdadala ng laya sa lahat ng pangulong. Ito ay magdadala ng walang hanggang karunungan at kaalaman. Ang kaalaman ay makapangyarihang paraan upang mapagtanto ang mga batas ng manlilikha. Ang tao na puno ng pag-ibig ay mayaman din sa kaalaman, at ang tao na mayaman sa kaalaman ay puno din ng pag-ibig. Datapwat, ang tao ay dumadaya sa kanyang sarili sapagkat hindi niya alam ang pag-ibig. Binibigyan niya ng kahulugan na ang pagkaunawa sa damdamin at kalooban ay pag-ibig, habang, para sa kanya, ang tunay na pag-ibig ay nananatiling naiba at hindi maunawaan. Ang tao ay tao nga kapag kanya nang napagtanto ang katotohanan. Karunungan at kaalaman, kahit na hindi niya gamitin ang salitang manlilikha, sapagkat ang kaalaman ay pag-ibig sa kanyang pinakamaayos na kalagayan. Kaya naman, ang tao ay palaging nakakasumpong na ang kaliwanagan at pagkatanto ay karunungan at maging kaalaman at pag-ibig, at kung saan ang nangingibabaw ay pag-ibig, doon nangingibabaw din ang kaalaman. Ang pag-ibig at kaalaman ay nagkapisan, sapagkat ang manlilikha at ang mga batas nito ay pag-ibig at kaalaman kaayon sa panahon. Kung saan mayroon ang kaalaman at karunungan, naroon ang pag-ibig at paglilimi, at kung saan naroon ang paglilimi at pag-ibig, naroon ang manlilikha. Ang paglago sa saklaw ng pag-ibig at kaalaman ay nagtuturo sa tao ng mapagtanto ang manlilikha. Sa una, gayunman, ang tao ay natututuhan ang katotohanan, at sa ganoong paraan siya ay magtatamo ng kalayaan at kapayapaan, isang kapayapaang hindi mawawala, isang lakas na walang katapusan. Kapwa ang kaalaman at pag-ibig ay dalawang pampasiglang mga bagwis ng mapanlikhang sangkap at katangian. Kalakipang kaalaman at pag-ibig, ang tao ay Panginoon ng lahat ng nilikha. Ang kaalaman at pag-ibig ay nagdadagdag ng malasakit para sa kaganapan ng bigay na malikhaing likas na mga batas, sapagkat espiritu at manlilikha ay isa. Ang tao ng mundo ay bumabanggit ng pag-ibig na hindi niya alam. Naniniwala siya na alam niya na ang kanyang iba't ibang damdamin ay pag-ibig at, sanhi nito, nililinlang niya ang kanyang sarili. Ang pag-ibig ay hindi maaring damitan ng mga salita, sapagkat ito ay, kagaya ng tagumpay, isang kalagayan at hindi isang puok. Ang pag-ibig ay hindi nasisira, at walang anuman ang makapagpapabago nito, upang maging isang bagay na iba pa. Ang landas ng kapangyarihan ng Espiritu ang gumagabay sa paglilimi ng katotohanan, karunungan, kaalaman at pag-ibig. Ang kahulugan at gampanin ng makadiwang mga aral ay upang ipalaganap ang katotohanan, karunungan, kaalaman at pag-ibig. Kung ito ay mabigo, hindi na ito isang tulong pa kung hindi isang buktot na samahan na. Sa pamamagitan ng maling mga turo, aalipinin ang espiritu at maggagawa ng kamangmangan, kagaya ng sa mga bulaang turo ng mga relihiyon. Kung itinataguyod nito ang gampanin na papalaganapin ang mga makadiwang karunungan, sa gayon ito ay isang makapangyarihang kasangkapan ng mapanlikhang kaayusan. Ang mga makadiwang katuruan ay nagbabahagi ng pagpapalaganap ng paglilini. Katotohanan, karunungan, kaalaman at pag-ibig.
ng kung ano ang walang katapusan, walang kamatayan, at walang pagkasira. Ano ang nanagumpay sa kamatayan at pagsasabog ng liwanag? Ano ang kumakatawan sa klaw ng kanyang sarili sa pagkatimbang-timbang ng at ang mga ito ay magbabahagi ng kapayapaan na lumalampas sa lahat ng pagkaunawa. Ang bawat tao ay naniniwalang alam niya kung ano ang kahulugan ng kapayapaan, sa paraang kanyang alam ito ayon sa kanyang makataong karanasan. Ngunit upang maunawaan ang matalinong kapayapaan ng walang katapusang kaganapan, ang espiritu, ang walang kamatayang manlilikha, ay lalampas sa kanyang makataong pagkaunawa. Ang dahilan nito ay yaong siya ay isang bihag ng bulaang mga turo ng mga relihiyon at ng mga makatao makalupang mga bagay na magkakait sa kanyang maunawaan ang higit na malalim na kahulugan ng karanasan. Ang karanasan na bubuo ng tunay na susi ng tunay na paglilimi at kaalaman. Ang kaharian ng espiritu ang umaangkin sa mga hiwaga ng mga hiwaga. Ang abot-tanaw na sanlibutan na siyang pinakikitunguhan ng tao, ay isa lamang na napakaliit na pitak sa nasasakupan nitong kamangha-mangha, walang katapusan, makadiwang kabatiran ng manlilikha. Di mabilang na bilyong mga sanlibutan na tulad nito ay lulan sa saklaw ng walang hanggang makadiwang kabatiran ng manlilikha. Kung ano ang litaw sa materyal na mata ng tao, ay isa lamang na napakaliit na piraso sa saklaw ng kawalang hanggan. Ano mang hindi niya kayang makita ng kanyang mga mata ay walang sukat. Di kayang isaisip at di kayang arukin. Ito ay nakakalito at di maipapalagay ng kanyang makalupa makataong talino at hinggil sa isip, kakayahan maglulan. Ang kabuuan ng sanlibutan na kanyang abot-tanaw ay isa lamang sa maraming mga silid at marapat na ipagpalagay na napakaraming bilang. Sapagkat mayroong sanlibutan sa loob ng sanlibutan. Sanlibutan sa labas ng sanlibutan. Sanlibutan sa ilalim ng sanlibutan. Sanlibutan sa ibabaw ng sanlibutan at sanlibutan buhat sa mga sanlibutan sa saklaw nitong makapangyarihan, dambuhala at sukdul mapanlikha na makadiwang kabatiran ng kaganapan ng manlilikha. At ang tao ay nakaugnay dito sa dambuhalang espiritu. Na mayroong lantay na lakas ng kaganapan, manlilikha, makadiwang kabatiran, sapagkat ang bahagi ng espiritu kabatiran ng manlilikha ay namamalagi sa saklaw at nagbibigay buhay ng tao bilang espiritu. Ang kanyang ng espiritu, kapangyarihan. Ang kanyang kaligayahan. Ang kanyang kapayapaan. Ang kanyang kalayaan. Ang kanyang kaalaman. Ang kanyang karunungan at ang kanyang galing ay di makayang isipin ng mga mamamayan na mangmang sa kabanalan. Balintuna, para sa mga mamimintas at mapagdunong-dunungan, para doon sa umaasa sa mga relihiyon, para sa mga lumala at ibang katauhan na nangailigaw. At ang isang tao lamang na nakakaalam sa katotohanan ito at magbubunga ng karunungan at kaalaman at pag-ibig buhat dito, ay isang pinagpalang tao. Siya ay nakaalam ng kasagutan sa mga huling katanungan ng agham, ng pilosopiya, at maging ng nag-aalinlangang mga tao. Ngunit upang maging ganitong isang pinagpalang tao, ay nangailangan ito na maghagilap ng at masumpungan ang katotohanan. Umangkin ng karunungan, kaalaman at pag-ibig buhat dito, sa pamamagitan nito makakalaya siya sa lahat na kahinaan ng tao. Ang tao ay naliwanagan at lumaya na ng husto kung siya lamang sa kanyang mga alaala tuloy-tuloy at palagian ay namamahay doon sa walang katapusan na mapanlikha makadiwang pangyayari. Ang makadiwang kabatiran ay naliwanagan ng makadiwang panuntunang ayon sa batas. At nakatuon tungo sa mapanlikhang nilalang, ang kasakdalan at ang kapangyarihan ng kung ano ang siyang malikhain sa kanyang sarili. Ito ay taliwas sa kabatiran ng tao, sapagkat ang kamalayan ng tao, sa karaniwan ay nagbibigay lamang ng tanging mga bagay ng materyal na daigdig. Bilang kinalabasan, ang tao ay nakakulong at may kapansanan sa bawat pamamahala,
Nabihag din siya, nasupil, sinalot at dinyagi sa pamamagitan ng lahat ng maaring hugis ng dagok ng kapalaran, pagkakamali at pang-aalipin. Kaya nga, ang pangisahang pagsusuri ng sarili ng tao ay isa sa mahalagang pamamaraan na makasumpong ng katotohanan at tumahak sa landas ng makadiwang pagsulong. Kaya nga, pangangailangan na ang tao ay palagiang siya sa atin ang kanyang pag-iisip at maaring makita kung anong uri ang mga ito. Pangangailangan niyang bigyan ng pansin ang napatunayan. Sa bandang huli, siya ay palaging ginabayan, tinuruan at itinakda sa pamamagitan ng malikhain likas na mga batas. Sa saklaw ng tao, may pangangailangan doon ay maghari ang isang pandama na patuloy ang malay ng pagiging bahagi ng kung ano ang malikhain. Kaakibat ang kanyang mahalaga na makadiwang hininga. Ang kanyang mahalagang makadiwang kalagayan. Ito ay magiging maliwanag sa makadiwang pananaw na ang kanyang mahalagang makadiwang kalagayan ay isang hindi maihiwalay sa kung ano ang malikhain. Upang nang sa gayon maaari niyang sa ganitong kamalayan madaig ang material na panlabas na daigdig. Itong malikhaing pilosopikal na katotohanan at paglilimi ay kailangan palagi at pangunahin sa lahat pamahalaan ang pag-iisip, damdamin at galaw ng tao. Dahil siya lamang kung sino ang kaisa ng Espiritu ang makakakilala at gagawa ng mabuti hanggang sa huli, sapagkat dala niya ang kakayahan ng manlilikha sa kanyang sarili. Walang anumang pasalungat sa sakop ng walang hanggang sansinukob ang maaring sumayad at umalipin sa kanya. Karagdagan dito sa malikhaing pilosopikal na kamalayan dumarating ang kapakipakinabang. Sumusulong, malikhain, mahiwagang kamalayan na binubuo ng hiwatig ng kaisa-isang katotohanan ng lahat ng mga bagay. Kaya nga ang tao ay kinakailangang maging kapaki-pakinabang na pilosopo at mapanuri ng hiwaga, at mahiwatigan ang pangyayari sa kanyang pagbago-bago at panandaliang ayos. Para ano nga ba ang tao? Siya ay isa lamang hugis at isang pangalan. Kung ialis ng isa ang pangalan at hugis ng tao, ano ang maiiwan? Ang maiiwan ay ang pangunahing buod, ang kaganapan ang espiritu. Ang tao na nabigong makita ito ay papadparin sa paligid at sa malayo ng banayad mang ihip ng hangin. Na walang anumang pag-asa ng pagsagip. Siya ay, laging nang, nagsusumikap na makatagpo ng isang mahigpit na kakapitan sa isang lugar na. Gayunpaman, hindi kailanman ihahain maliban na hanapin niya ang at mahanap ang pangunahing katotohanan. Bilyong bilang ng tao ang tumitingala sa mga bituin sa kalawakan, ngunit walang bunga at katuparan. Ang mga dalubhasa sa pag-aaral ng kalawakan, naman, habang nakatingala sa langit, ay tumuklas ng bagong mga daigdig at sumulat ng mga aklat tungkol dito. Ngunit anuman ang kanilang nakita at napagtanto, hindi makikita ng ibang mamamayan kahit na maari silang tumingala. Sa kabila ng kanilang nakakikitang mga mata sila ay bulag. Sa katulad na paraan ito ay ang pangyayari sa isang karaniwan at makadiwang tao. Ang tao na tunay na nabubuhay ayon sa mga batas ng manlilikha. Nakakakita kahit nasaan at napagtatanto ang kung ano ang malikhain. Sa bawat anyong may buhay, sa bawat bagay, sa bawat iniisip at galaw sa bawat tao, sa lahat ng gawa ng katalagahan at maging sa lahat ng mga haka-hakang kalagayan. Ngunit ang karaniwan at hindi makadiwang tao, siya na napinsala ng mga relihiyon o ng ibang huwad na mga turo, maaring hindi makakita o makarinig o makatanto ng kahit na isang katiting na katotohanan. Ang kanyang buhay ay hindi makadiwa, lalo pang nadidiin sa makatao material na mga gawi. Sa ganoong paraan siya ay bulag, bingi at mangmang. Ang taong sumusunod sa mga batas ng manlilikha ay ang pinakapinagpala at pinakawalang takot na nilalang. Ang kanyang balak ay hindi magagapi. Ang kanyang paghahandog ay hindi kayang sukatin at walang katapusan.
Ang kanyang kaalaman at pag-ibig ay palagian at ganap. Hindi sa lawahan at puno ng agam-agam, kagaya ito sa nangyayari doon sa kung sino ay umaasa sa relihiyon o sa karaniwan doon sa kung sino ay nailigaw sa ibang paraan. Ang kanyang alaala ay mistulang malawak, walang hangganang dagat at hindi ito nagpapabayang makaalpas sa kanyang pagpahinga. Hindi siya nanginginig dahil sa takot. Kaya naman, maari nang itiklop ng tao ang kanyang makadiwang alaala na hindi na sa ngayon ay naabot ng anumang pabago-bagong pasalungat na lakas. Ang alaalang hindi nagbibigay ng silungan sa pasalungat at pabago-bagong kaisipan at nagpawalang bisa sa lahat ng maganda, ngunit pabago-bagong kaisipan at gawa. Ang timbang na alaala lamang na naguugat sa kung ano ang malikhain sa malikhaing paglilingkod. Sa malikhaing kaalaman, ang kanyang karunungan, ang kanyang pag-ibig at kaligayahan na higit na tunay. Kaysa sa lahat ng material na dingding sa paligid at higit na tunay kaysa sa kalikasan ng tao ay mahalaga at naglilingkod sa paglilinang ng espiritu. Kaya naman, ang nilikhang tao ay marapat na maging makabuluhan at nakakabuo sa lahat ng mga panahon. Ang espiritu, pinagbubuhatan ng lahat ng walang katapusan, malikhaing paglilinang, ay sa kanyang sarili ang pinakaubod ng nilalang. Ang panglabas na nilalang ng tao ay puno ng mga hanggahan. Sapagkat ito ay hindi siya na nga. Ngunit isa lamang na balutan. Ang materyal na katawan. Isang hangganan, isang nagliligaw na bagay, siyang pinagmumulan ng hirap at sakit, at ito ay kapos na maglimi at magkusa, maghangad na gumawa ng pagpapakasakit, kalayaan, pag-ibig at tagumpay. Kung ang tao ay tumitingin sa kanyang kapwa-tao sa panlabas, materyal na paraan lamang, walang siyang nakikita maliban lamang sa kung ano lang ang hugis at anyo, ang materyal ng tanging taong ito. Kung siya ay tumitingin sa kanyang kapwa at nalalaman niya na itong pangkalahatan, buong pagpapatutuong kamalayan na nasa kanyang sarili ay siya ring nasa lahat ng iba pa. Lingid man ito sa kanila, kung magkaganoon ang paraan ng kung paano kanyang tinitingnan ang kanyang kapwa-tao ay magbabago ng husto. Siya kung gayon ay hindi na tumitingin lamang sa isang lalaki sa ngayon. Isang babae. Isang dalaginding o isang bata. Datapwat siya ay makakatingin sa kanyang kapwa-tao na isang tagapagdala ng malikhaing espiritu na nakakikilala sa kung ano ang kanyang sarili. Sa kung ano ang kaganapan nito, at nagnanais na ang sariling ito ay ilantad sa kahit na sino kung doon ay mayroon lamang nagkusang mag-alok ng pagkakataon. Siya na nakakakilala sa katotohanan ay nakakakita sa kanyang kapwa-tao buhat dito sa karunungan at pagkatanto, sapagkat nakikita niya sa kanya ang kung ano ang malikhain. Kahit papaano nalalaman na niya ngayon higit sa dati niyang alam bago niya napagtanto ang katotohanan. Ito ngayon ang patunay na ang kamangmangan ay bagay na walang halaga na hindi kayang baguhin sa lahat ng mga panahon. Kung ang tao ay kusang loob na matanggap ang katotohanan, makakawala siya buhat sa lahat kamangmangan. Makakawala ang tao buhat sa lahat-lahat. At lahat-lahat ay kukunin buhat sa kanya, maliban lamang ang malikhaing kamalayan, ang espiritu, ang kaganapan na nasa kanyang kaloob-looban, itong ganap na daigdig ng kabanalan na nasa kanya. Siya ay maaring manakawan ng lahat ng kanyang ari-arian at maaring itaboy palayo sa kanyang tahanan. Ngunit walang sino man ang maaring magtaboy sa kanya palayo buhat sa kanyang daigdig ng kabanalan na saklaw ng kanyang panloob. Sa gayon, ang tao ay kailangang palagi ang nakatalos ng kung ano ang malikhain. Na kung wala siya ay hindi man lamang siya makahuhugot ng isang hininga, di makatatalos ng isang kaisipan, hindi makakakamit, makakakita, makakarinig o makakaranas. Kaya naman, ang mga dakilang paham ng lahat ng panahon ay nagsabi, ang malikhaing espiritu ay higit na malapit sa tao kaysa sa kanyang sariling hininga.
Ang tao ay hindi makakaalpas buhat sa pinakamataas na kamalayan. Sa malaon at madali, susuko siya sa malikhaing pangyayari. Sapagkat ito ang buhay ng kanyang buhay. Ang espiritu ng kanyang espiritu. Ang kamalayan ng kanyang kamalayan. Ang liwanag ng kanyang liwanag. Ang pangunahing lakas ng pag-iisip ng lahat ng buhay. Ang kaganapan na naglulunsad ng lahat ng pangangatwiran hanggang sa dito. Pasalungat sa lahat ng kung anong kapangyarihan ng tao material ginamitan ng isip na pangangatwiran ay lulubog sa lubos na kawalang kahulugan. Ang espiritu ay naaring mamuhay na wala ang liwanag ng pisikal na mga mata. Kagaya rin na ito ay maaring mabuhay nang wala ang pandinig, mga bisig, mga binti o maging wala man ang panlabas na pagkaunawa ng panlabas na kamalayan. Datapwat, palaging mayroon isang bagay na kaloob na nagpapahintulot sa kanya na magpatuloy na mabuhay, alalaon baga ang kanyang malikhaing kapangyarihan. Ang kabatiran ng sarili. Itong panayang mapagmatsyag at panayang mapagtalang makadiwang kamalayan sa saklaw ng loob ng tao. Na tumutunghay sa kanyang pag-iisip at damdamin, itong nagpapahiwatig sa kanya, kung siya ba ay may kaalaman o mangmang, ito yaong tinatawag na malikhain, ang makadiwang kamalayan. Ang palagian mag-isip na muli at muli ng tungkol sa katotohanan na ang espiritu ay may walang hanggang kapangyarihan palagi ang naririto. Nakaalam ng lahat at higit pa dito, walang katapusang kapalaran, walang katapusang kagandahan, walang katapusang saysay. Sa katunayan ang saysay ng lahat ng mga bagay pumapayag na. Ang salitang manlilikha ay magiging lubos na mahalaga para sa tao at pinapalitaw ang pasulong ng mga pagbabago sa saklaw ng loob ng kanyang sarili. Kasing dalas na ang mga salitang espiritu at manlilikha ay ikintal sa kanyang isip. Doon darating sa saklaw ng loob niya ng mga pagbabagong lulukob sa kanyang isip na may pinakamakapangyarihang kahalagahan. Ang kanyang damdamin at lahat ng kanyang mga pandama ay mag-iiba. Magiging mas higit ang paglinaw ng kanyang makadiwang kabatiran sa pamamagitan nito, mas higit ang matatamong kapangyarihan ng kanyang pag-uugali, at mas higit na magiging maligaya ang kanyang buhay. Ang isang nakakaunawa ng tama at mali na puno ng kamalayan ng espiritu ay nakakakita ng kung ano ang mangyayari sa pinakamalayong hinaharap. Maari ay kahit bilyong taon sa kapa, at nasa sa kanyang harapan ang buong nakaraan ng hugis na may buhay at ng sangkatauhan. Sa gayon, ang pinakadakilang karunungan ay ibinigay para sa kanya. Gayunpaman, paano ito maaring mangyari? Ang taong ito ay mayroon ng hindi maaring mawalang bagay na pangangailangan ng saklaw ng kanyang panloob ng espiritu. Sa paraang ang liwanag ay maaring mapagmasdan kahit na nakapinid ang talupkap ng mga mata. Bilang taglay sa saklaw ng malikhaing tindig ng bawat tao. Ang kabuuan ng makadiwang daigdig, gayunpaman, ito ay litaw lamang para doon sa sino man na sa katunayan ay nakatuon tungo sa sarili sa pamamagitan ng kanilang tagong mata. Ito ay maaring maging mahalaga lamang doon sa sino mang maghahain ng lahat ng mga bagay na kailangan. Ang bawat tao ay nagdadala sa loob ng kanyang saklaw ng buong kaharian ng espiritu. Ngunit ito ay balot at daig ng kamangmangan. Pagkakamali, kasiraan, kasamaan at lahat ng uri ng hangganan na kinakailangan na mabago sa kanyang kabaligtaran sa pamamagitan ng pagkakilala at pagtanggap ng katotohanan. Ang tao ay nangangailangang sagutin at ilantad ang lahat ng kasamaan sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng kakayahan na sumasalangsang sa lahat-lahat na nananatiling lumala at siyang mag-aakay sa pagiging nasa gitna at tugma. Ang paraang makaranas ng espiritu ay mapapabilis sa pamamagitan ng pagbukadkad ng sinadyang paghahanap at ng pagtitipon ng tunay na karunungan. At ang pamumukadkad na ito ay tungo sa tunay at palagiang sumasaklaw, napakalawak na kaalaman at pag-ibig,
na nakasalalay sa paglilimi na ang manlilikha ay nasa loob ng saklaw ng lahat-lahat. Ang tao ay kaisa ng lahat-lahat saklaw ng sangnilikha. Sa katotohanan, kaalaman, at pag-ibig sa kaharian ng Espiritu, ang katotohanan at na ang tao ay hiwalay sa agwat at panahon at ang katawan, buhat sa bawat iba, ito, datapwat, ay maaring madaig sa pamamagitan ng angking karanasan. Kaalaman at pag-ibig na pinaglakip. Karunungan at katotohanan na pinaglakip. Ang kaalaman ng Espiritu at pag-ibig ay maghahatid sa pamamagitan ng karanasan sa pagkakaisa at manlilikha sa kanyang sarili, sa pangkalahatang kaligayahan, kapangyarihan at kaganapan. Dahil hindi alam ng tao kung ano ang sa manlilikha at iniligaw ng mga relihiyong mapang-alipin ng Espiritu. Nakakagawa siya ng maraming mga pagkakamali. Paghagilap sa tunay na mga yaman doon sa mga maling puok at, sa ganoong paraan, lapastanganin ang lahat ng tungkol sa katalagahan at malikhaing panuntunan at lahat ng patakaran ng mga batas. Tumpak man niyang susundin ang mga makataong batas ng lipunan ng tao. Gayunpaman, palagian siyang magkakasala laban sa batas at panuntunan at patakaran ng kung ano ang malikhain sa sangsinukob. At hahayaan ang kanyang sarili ay mabihag sa makataong material na mga sigalot. Pighati at suliranin, sa pagkatakot, bulaang mga turo, pandaraya at kahinaan, sa kamalasan, kamangmangan ng diwa at pangaalipin sa diwa at mga hangganan. Ganap man kung ano ang pinakamahalagang simulain ay magagawang di katanggap-tanggap ng hindi totoong mga relihiyon at kangmangmangan ng tao. Para sa tao, ang kamangmangang ito at ang mga mapanlinlang na mga relihiyon ay pinagbabalat tayo ang kung ano ang pinagmumulan ng lahat ng mahalagang mga bagay. Ang buhay ng kanyang buhay at ang liwanag ng lahat ng kabatiran ang Espiritu at ang manlilikha. Matatanggap ng tao ang kabuuan ng saklaw ng kanyang pangaraw-araw na buhay, ang kanyang karanasan bilang malikhain. Makikita niya ang kanyang sarili sa lahat ng dako ng agwat, sa mga panahon at sa lahat ng mga bagay. Siya sa kanyang sarili ay magiging ang lahat-lahat at gigising sa lahat na malikhain sa lahat ng bagay at, sa gayon, kanya na itong malilimi at madadanas. Dahil sa lahat-lahat ay ang manliklikha at ang lahat-lahat ay binigyan ng buhay sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, dahil sa kanya, lahat-lahat ay kaisa ng lahat-lahat. Datapwat ang katanungan ay nananatili kung papaano maiugnay ng tao sa lahat-lahat ang kanyang sarili kung hindi niya alam ang landas para sa Espiritu. Sa pangkaraniwan, iniugnay niya ang kanyang sarili sa kanyang katawan. Ngunit ano ang maaring mangyari kung kailan subukin niya na magsaalang-alang ng katotohanan at ihanay ang kanyang sarili sa saklaw ng kanyang kalooban kasama ng malikhaing nilalang at ang banal na pangyayari? Sa pilitan ang buong daigdig ay malulusaw patungo sa tunay na pangyayaring ito, ang banal na katotohanan. Ang tangi at nag-iisang simulain kung ano ang diwang malikhain ay namamahala sa lahat ng dako. Ngunit papaano iugnay ng tao ang kanyang sarili sa lahat-lahat? Makikita ng tao ang kanyang sarili kung ano nga ang tunay na siya. Sa pangkaraniwan, iniugnay niya ang kanyang sarili sa kanyang katawan. Pinangangalagaan niya ito tulad sa isang hiyas, kinakandili niya ito at pinagkakaabalahan hanggang ito ay kanyang ipagpakasakit. Pinapaligiran niya ito ng pagmamayabang, walang halagang mga bagay at hangal na pagliligaw, habang pinababayaan niya ang kanyang espiritu na masikil. Datapwat kaunti lamang na kirot ay nagpapagalit na sa kanya, nagmamaktol at alumpihit laban sa iba, o kaya naman nagsisimulang magmaktol, umiyak, may awa sa sarili at kikitil sa kanyang buhay.
Pinapaligiran niya ang kanyang sarili ng liwanag na kulang sa katangian at ng kayabangan, takot, lungkot, kapalaluan at suliranin. Karagdagan at lalong madalas, ang lahat-lahat ay umiinog sa palibot ng kanyang katawan lamang. Kadalasan pinalalawak niya ang sakop ng kanyang pagkakakilanlan tungo sa kanyang materyal na ari-arian, o ikinababalisa niya kung ang ilang kapwa-tao niya ay di sinadadyang kantiin ito. Gayunpaman, ano ang magagawa ng tao tungkol dito kung napagliminan niya ang banal na katotohanan? Kikilalanin niya ang kanyang sarili na iniugnay sa lahat ng mga bagay at lahat ng may buhay sa mundong ito at sa mga sansinuklog. Ang tao na puno ng kaalaman ng diwang malikhain. Puno ng karunungan, katotohanan, pag-ibig at pagkakilala, nalalaman niya yaong nagbubuhat sa katotohanang ang lahat-lahat ay nagbubuhat at magbubuhat sa lahat ng panahong walang hanggan. Kaya nga, kikilalanin niya ang kanyang sarili sa lahat-lahat. Sa kanyang banal na kamalayan, siya ay palagian na sa kanyang kaibuturang bahagi kaisa ng bawat isa at ng lahat-lahat. Sa kanyang kaloob-looban. Sa kanyang banal na kamalayan, kikilalanin niya ang kanyang sarili na iniugnay sa lahat-lahat sa sangsinuklob. Kawangis ng isa na nag-iisip ng makamateryal, kinikilala ang kanyang sarili na iniugnay sa kanyang katawan, sa kanyang salapi, kanyang ari-ariaan, kanyang magulong pagsasalita at mga turo at tunog ng kanyang tinig. Ngunit kapag ang tao ay kumilala sa kanyang sarili na iugnay sa lahat-lahat sa sangsinuklob, walang galit at walang pagkaganid ang maaring mamalagi sa kanyang sarili mula ngayon, sapagkat hindi na siya gagawa pa ang makasariling pagkakaiba. Naging kaisa na siya ng buod ng lahat-lahat. Ang ibang tao ay maaring angkinin ang isang bagay bilang tanging ari-arian. Ngunit siya na nag-iisip na makadiwa ay umuugnay sa katotohanang sakop ng kanyang loob at, kaya naman, pagmamay-ari niya ang lahat-lahat sa panloob. Lilisanin siya ng lahat ng pagkatakot, habang kinikilala niya ang kanyang sarili na ugnay sa katotohanan. Ang katotohanan ng manlilikha at ng espiritu, na kung saan siya ay kaisa, ay itinutuon pa ang kamay ng kanyang kaaway na itataas laban sa kanya, sa paraan na ito ay babalik sa kaaway, kanya. Ang isang makadiwa ay kinalinga at nakasilong, at ang buong katalagahan ay mabait sa kanya, at maging ang kanyang mga kaaway ay pangangailang magsisilbi sa kanya sa huli. Sa kanilang mga pagdaluhong, kanilang ibubunsod ang makadiwa na nasa kanyang loob upang bumukadkad higit sa lalong lakas at kapangyarihan at daigin ang lahat na masama, hindi ka nais-nais at nagsisama. Sa huli, ang mga kaaway ay dahilan na lamang sa pagkilala sa katotohanan at ng pag-unlad noong mga nag-iisip na makadiwa. Midi nila ang masama. Pagdurusa at buktot ng mga bagay doon sa mga nag-iisip na makadiwa. Mayroon silang palagay na kanilang makakayang buwagin sila sa pamamagitan ng pagpuna. Para ang pagdudunong-dunongan, kasinungalingan at paninirang puri. Sa pamamagitan ng mga daing at mga bulaang turo. Sa pamamagitan ng pagbatikos at paggawang gago ang kanyang sarili. Datapuat. Kanila lamang pinipinsala ang kanilang sarili. Sapagkat ang kanilang mga gawa ay nagbibigay patunay sa katangahan at kamangmangan sa paggamit ng isip. Mula kung saan siya na nag-iisip na makadiwa ay natututo ng higit na marami at maging higit na malaki at higit na makapangyarihan sa kanyang espiritu at kamalayan. Ang mga katotohanang ito kaya ay mga mungkahi. Para ipahayag ito ay pagliligaw, sapagkat ito ay bulaan. Ito ay tumatalakay dito sa lantay na katotohanan. Sa karaniwan, ang buhay noong mga nag-iisip ng bulaan, noong mga nailigaw at sumasandal sa mga relihiyon, ay puno ng masasamang mungkahi, puno ng hindi totoong pagkaunawa, bulaang mga turo at mapanligaw na mga palagay.
Ang tanging maaring mangyari at ang tanging paraan upang madaigyaong mga pinsala ay mahalagang makilala ang mga katotohanang maglalansag ng mga haka-haka ng tao. Sumunod sa mga ito at hayaang pamahalaan ang pinakamataas na mga lakas ng makadiwang malikhain. Ang lahat na hindi tunay na mga mungkahi at guni-guni ng tao ay maiwawasto sa pamamagitan ng pagsasabing, "Ako, ang tao, ay bahagi ng manlilikha na, sa kaliitan, bilang espiritu, ay nagbibigay buhay sa akin." Datapwat ang karunungan na ang lahat-lahat ay guni-guni at mga daya. Maliban sa lakas ng makadiwang malikhain, katotohanan at pangyayari, itong karunungan ay hindi man lamang makababawas sa masiding pagnanasa na inilalantad ng tao sa kanyang buhay, subalit ito ay magbubunsod sa kanya pataas sa di madalumat na mga tugatog. Yaon lamang na totoo at siyang nananatiling katotohanan ang maaring maging kilalaning katotohanan. Isang bagay kung saan ang isa ay makaaasa habang panahon, at iyon ay hindi kailanman at hindi mapapailalim sa anumang kalagayang mangangailangan ng muling suri. Ang katotohanan hindi kailanman iakma sa ilang kaiba o bagong kapanahunan, sapagkat ito ay palagian para sa lahat ng mga kapanahunan. Ito ay palagian na walang hanggan at parating tumutunog ng magkawangis, kahit na ito ay sinasabi sa ibang mga salita. Ito ang bato na kung saan ang isa ay makapagtitindig sa walang hanggang mga kapanahunan at sa lahat ng mga agwat. Ang katotohanan ay siya na nga bago pa ang buhay, at ang katotohanan ay siya pa rin pagkatapos. Ang tanging isang mayroong pang sumandaling tagal ng panahon ay panganib, isang maselan na pagbabalat kayo, isang bulaang turo. Manlilikha at katotohanan ay palaging magkatulad, ngayon kagaya rin bukas, sila ay palaging hindi magbabago at pangwalang katapusan, hindi nagbabagong halaga. Hindi sila nagbabago, maging sa pangalan at hugis, sapagkat manlilikha at katotohanan ay walang pangalang at hugis. Kaya nga, ang tao ay marapat na kumapit sa kung ano ang malikhain, sapagkat iyon lamang kung ano ang malikhain ay ang katotohanan. Ito ay kung ano ang hindi nabubulok. Kung ano man ang manlilikha sa kanyang sarili. Ito ay kung ano ang pangwalang hanggan at sakdal, nakatumbas ang halaga ng lahat ng pagpupunyagi ng nais ng tao, sapagkat kalapit ito ang tao ay hindi na magiging biktima ng pagbabalat kayo. Kaya nga, siya ay marapat na kumapit sa katotohanan at maging tiwasay sa tuwina ay palaging kapanatagan, kaligayahan, karunungan, pag-ibig, kapangyarihan at kaalaman sa lahat ng bagay. Yaon kung ano ay malikhain lamang ay walang katapusang kaalaman at katotohanan, na kung saan walang isang katitingmang pagkakamali. Kaya nga, ang tao ay marapat na kumuha ng kapangyarihan mula sa malikhaing kaalaman, at marapat din niyang hagilapin ang liwanag mula sa kanyang sariling espiritu. Ang makadiwang tao ay may hustong pagkakilala na hindi man lamang niya maigagalaw ang kanyang kamay sa isang silid nang hindi mahahawakan ang napakaraming bilang ng kung ano ang malikhain. Sapagkat ito ay palaging naririto sa lahat ng mga panahon at mga agwat. Ang makadiwang tao ay puno ng kaligayahan kung kailan. Kilala niya ang tungkol sa katotohanan na ang malikhain kung alin ito ay palagian at mayroong hindi maisasalarawang kapangyarihan ay lumulukob sa kanya saan man siya pumaroon. Kung ano ang malikhain ay puno ng walang hanggang kapayapaan, puno ng walang hanggang paglilimi, at ang pinakasakdal na kasakdalan. Ito ang pinagmumulan ng lahat ng kahiwagaan ng pinakamataas na makadiwang kamalayan na naroroon sa lahat ng lugar, saklaw ng loob at saklaw ang labas. Ang kanyang kaligayahan ay walang hanggan kawangis kung ano ang makadiwang buhay. Upang matamo ang mabilis na makadiwang pagunlad, ang makadiwang tao ay tumitingin doon sa bawat isa at lahat-lahat bilang malikhain. Sa sandaling kita niya ang isang bagay, kita niya ang kung ano ang malikhain.
Sa likod ng lahat-lahat at sa kanyang mga patotoo, doon palagian nakatayo sa kanyang harapan ang kung ano ang malikhain. Kaya nga, ang makadiwang tao ay hindi lumalakad ng paganito at paganoon upang marating ang pinakamataas na makadiwang karanasan. Sa halip, palagi niyang masusumpungan ang pinakamagandang puok upang mabuo ang paglilimi at karanasan saan man siya manatili. Ang kanyang espiritong paunlarin ay saklaw ng kanyang loob at wala sa ibang puok. Marapat lamang na ito ay kanyang paunlarin sa pamamagitan ng kanyang sariling pag-iisip at paggawa. Sa pamamagitan ng pagkakilala, ang kanyang asal ay magiging isang pugad ng kaligtasan, at ang lahat ng mga bagay na kaagapay niya ay naging banal maging ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang makadiwang tao ay hindi tumatanaw sa hinaharap bilang panahon upang maranasan ang manlilikha at ang espiritong namamahay sa kanyang loob. Ngunit ang dagliang dito at ngayon. Sa pamamagitan kung paanong siya sa mga mata ng mga hindi makadiwa na pangkaraniwang mga mamamayan ay nabubuhay sa pinakamalayong hinaharap na sa kadalasan ay hindi naunawaan. Para sa makadiwang tao, ang panahon ay hindi bukas makalawa, subalit palaging nasa dagliang dito at ngayon. Para sa kanya ito ay hindi kinakailangang makita ng mga mata upang makita ang katotohanan. Pasisimulan niyang maghagilap ng saklaw ng loob ng kanyang sarili. At ang katotohanan ay unti-unting maging tunay para sa kanya, sapagkat para sa kanya ang kanyang espiritu ay ang lahat ng dahilan ng pagkalukob. Walang salitang nabibigkas saan mang puok ang nananatiling hindi niya nadinig. Upang mapabilis ang pagkaunlad, ang makadiwang tao ay nakakarinig ng tunog ng katotohanan magmula sa kahit anong tunog na kanyang naririnig. Kung saan ang bawat tunog ay nanunuot sa kanyang makadiwang kamalayan at nanatili doon. Sa gayon ding paraan bawat bagay ay nagpapaalala sa kanya doon sa kung ano ang malikhain at ng malapit na katotohanan. Ang bawat pangyayari ay malikhaing pangyayari, bawat pagkakataon ay malikhaing pagkakataon. Ang taong malikhain ay nabubuhay at gumagawa sa ganitong paglilimi, at sa pamamagitan nito siya ay likas na nagpapatuloy. Kung ano ang makapangyarihan, kung ano ang makadiwa, ay tanghal sa kanyang kalooban bilang maliliit na mga bagay, sapagkat sa paglilimi ng katotohanan nananatili ang kung ano ang walang hanggan sa mga mayroong hangganan. At sa bawat tao ang walang hangganan ay may luklukan, subalit, ilan lamang ang nakakikilala nito. Upang magising ang walang hanggan ay mangangailangan ng wastong katuwiran at ng pagiging malaya buhat sa huwad ng mga turo. Upang magising ang walang hanggan at hayaan na ito ay maging makahulugan ay ang layunin ng buhay makadiwang kasakdalan. Yaong kung sino ay mayaman sa diwa ay nagiging kasangkapan sa pamamagitan kung saan inihahayag ng manlilikha ang makadiwang kaharian. Ang pinakamataas na halaga ng manlilikha na hawig sa kaalaman ang nagpapahintulot na ang langit ay pumailan lang. Yaong kung sino ay mayaman sa diwa ay malaya sa lahat ng hangganan ng anumang pangulong at ay, kung gayon, palagi ang nakasayad sa manlilikha sa kanyang sarili. Tungkol sa tao, ang bigat ng materyal na panuntunan ang mananaig. Sa hindi nakalayo ang panahong hinaharap, ang makamundong agham ay makakatuklas nitong panuntunan ng tungkol sa kabuluhan, bagay. Ang manlilikha ay sumasaklaw kaagapay ng lahat-lahat na nalikha, ng lahat-lahat na namukadkad sa kanyang sarili at patuloy na umuunlad. Yaon lamang na hindi nakakulong na mga espiritu at manlilikha sa kanyang sarili ang kumakatawan sa tunay na kalayaan. Tunay na kasukdulan, tunay na paglilimi, kapangyarihan, pag-ibig, karunungan, katotohanan at kaalaman. Sa kanyang kalubusan, lahat ng mga ito ay ang malikhain sa kanyang sarili. Upang makamit ang anumang bagay na tunay na pinakamagaling sa buhay,
Ang tao ay nararapat na maging matapat sa kung ano ang malikhain, ang hindi nakakulong at walang pasubali. Ang lahat-lahat na may takda at nakakulong ay nagdadala ng hindi makatotohanan at mga suliranin. Gayunpaman, mistulang kahali-hali naman ito ay minsan pang magiging isang pinagmumulan ng suliranin at mga hindi katotohanan. Ang mga bagay na may hangganan anumang hugis ito ay huwad sa kaloob-loobang katuturan. At, kaya nga, ang tao ay hindi makakilala at umibig sa mga ito bilang katotohanan ng hindi makapipinsala sa kanya na pinakamasidhi. Sa lahat ng mga panahon ang mga ito ay puno ng kamalian, sapagkat lahat-lahat na may hangganan ay may bitbit na mga suliranin at mga hirap. Kung ang tao ay umiibig o nagmamay-ari ng isang bagay na may hangganan, ito ay mayroon kahit maliit ng mali ng pagiging tiyakang panandalian. Maaari niya itong ibigin ng sakdal ayon sa pagkaunawa ng tao sa pag-ibig. Ngunit, kung ang panahon nito ay dumating ito ay mawawala at ipagdadalamhati niya ang pagkawala ng mga ito. Yaong may hangganan ay may mga kamalian sa ibang mga pagsasaalang-alang, din kahit na ito ay hindi pumanaw sa unang sandali, ito ay kahit maliit na lantad sa mga pagbabago. Kung ito ay puno ng makataong pag-ibig sa isang sandali, ito ay maaring mapailaliman ng o mapuno ng galit ng tao sa susunod na sandali. Kung ito man ay isang bagay na nagbabago o nawawala, o isang tao na nagbabago ng kanyang pakikitungo sa kanyang kapwa-tao. Ang bunga ay palaging kalungkutan at pagdurusa, habang yaon namang maaring walang takda ay hindi magbabago kailanman sapagkat ito ay mayroong halaga na walang hangganan at lubos na tumatagal. Kapag ang kaalaman at katotohanan ay magsimulang maunawaan sa kaunang loob ng tao at kapag ang kanyang buhay ay maging isang biyaya sa kanya at sa iba pa. Kung magkagayon ang paglilimi ng katotohanan ay mahihinog sa loob ng kanyang sarili. Kung gayon siya ay magiging mulat doon sa maliit na bahagi ng manlilikha sa loob ng kanyang sarili, ang espiritu ang makadiwang kaharian. Ang manlilikha ay naroroon sa makadiwang pag-ibig at kaalaman. Siya na nagpupumilit para sa makadiwang liwanag at makadiwang pag-ibig, sa kanya ang pinto ng manlilikha ay bubukas. Kung ang tao ay umiibig sa katotohanan, iibigin niya ang kung ano ang sakdal at kapuri-puri at kung ano ang maglalarawan ng makadiwang kaharian sa kalooban ng sarili nito, dahil ito rin ang landas tungo sa makadiwang kaharian ng kaalaman. Ang tao ay marapat na maging mulat sa mga malikhaing paglukob at hayaan ang kanyang makadiwang talino ay pasikatin buhat sa lahat-lahat. Kanyang marapat na makilala na kahit nasa malawak, walang hanggan at bukas na agwat ang mga mata ng mga kung sino ay malikhain ay nakatuon tungo sa kanya. At ang manlilikha ay ang tunay na talino na nakakakita sa kanya, sa pamamagitan ng mga matang yaon na siyang nagpapanatili na ang lahat ay ligtas at nadudulutan ng isang pandama. At ito yaong makasasagot sa lahat-lahat. Kaya nga siya ay marapat na mabuhay na mulat makadiwa sa ilalim ng mga mata noong kung sino ay malikhain. Siya ay marapat na mabuhay na mayroong kamalayan noong kung sino ay makadiwa, na siyang walang katapusang kapangyarihan, na kung sino ay pangangailangang palaging mulat. Kung gayon hindi na siya kailanman manghihina.